Taas na nga po ngayon ang signal number 1 sa Northern Cebu. Kaya ang lokal na pamahalaan pinosisyon na ang mga maaaring kailanganin sakaling tamaan ng bagyo. Live mula sa Cebu City. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 correspondent John Aroa. John, kamusta na ang sitwasyon? Kamusta ang panahon dyan ngayon? Ruth, puspusa na nga ang paghahanda ng mga otoridad at residente sa Cebu Province para sa posibleng pananalasa ng bagyong Opong sa probinsya. Inabutan namin ang ilang mga pasaherong stranded sa pantalan ng Cebu City dahil yan sa Sea Travel Advisory ng Philippine Coast Guard Northern Cebu kung saan ipinatitigil ang lahat ng mga paglalayag ng mga sasakyang pandagat bilang pag-iingat sa bagyo. Karamihan sa kanila ay papuntang Camotes Island at Leyte. Naka-code white na rin ang mga ospital sa probinsya. Sa ilalim nito, ipinosisyon na ang mga gamot at iba pang medical equipment sakaling kinakailangan o kakailanganin. Nakahanda na rin ang mga health emergency response team para sa mabilis na pag-deploy. Naka-blue alert na rin ang mga Provincial Disaster Reduction and Management Office sa Northern Cebu, kung saan on-call ang lahat ng responders at iba pang mga personnel. Handa na rin ang mga evacuation centers sa mga lugar sa Cebu. Paalala ng mga otoridad, maging alerto at sumunod sa mga abiso para sa kaligtasan ng bawat isa. Ruth, narito tayo ngayon sa harap ng Cebu City Hall kung saan naka-standby ang mga emergency vehicle dito sa Cebu City. Ruth. Yan po ang Express Report ni News 5 Visayas correspondent John Aroa. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.